ambisyon na itong si Ninita na parang may gusto Hindi kong mangyayari kay Lilian. Nakita daw ko sa neto na walang ulo, pero hindi niya ito sinabi kay Lilian sa takot na baka mapagkamalan siyang balik. Pinaalam niya ito kay Pasita habang sila ay nag-usap sa kwarto. Nagising sila sa malakas na katok na nating at dahil napanati ko ng mga artista, iagad nga siyang pinapasok ni Pasita sa pag-aakalan na dalawin lamang neto si Lilian. During that time, hindi na maganda ang kutob ni Lilian, kaya naman agad siyang bumaba at kinausap ng mahinahon itong si Narding. Pero sa kalagitnaan ng kanilang pag-usap, nagkaroon nga sila ng pagkakalo. Pinagkakaroon si Narding sa kanyang pagiging short temper, kaya naman masyado na pagtrabaho sa kanya. At noong gabi iyon, hindi na binuhusyan na kay Lilian ang lahat ng kanyang sama ng loob. Nakikinig lamang noon sila ni Nita at Pasita sa kanilang mga kwarto hanggang sa makarinig na sila ng isang sigaw mula sa kanilang senyorita Lilian. Pinagsasaksak na pala yung Narding ng kanyang daladalang kutsilyo. Malalim ang tama ni Lilian sa likod, pero nagawa pa rin tumatakbon yung kay Narding. Nagpaikot-ikot di umano sila sa sala at nang makahanap ng tiyempo, dali-dali ang dinala ni Lilian ang kanyang anak sa kwarto na kung saan natatapos ngayon si Nita. Si Pasita naman, na noong sinusubukang awatin si Narding, inasaksak din at agad na pinawian ng buhay. Dahil di makapasok sa kwarto, isinubukan pang basagin ni Narding ang bintana sa labas. Pero dito na siya sinigawan ng mga kapitbahay dahil ano pang mataranta siya at dali-daling tumakas. Agad siyang sumakay ng taxi at dumiretso sa bahay ng kanyang kaibigan. Mapalad man nakaligtas ang anak niya si Vivian at ang yaya nitong si Ninita, hindi naman nagawang makasurvive ni Lilian na nooy namatay din dahil sa dami ng dugo na nawala sa kanya. 24 anyos lamang si Lilian at marami pa sa bahay. Nang makauwi ang kanyang asawang si Jose, puno na ng kapulisan ang kanilang bahay at patay na katawan na lamang ni Lilian ang kanyang nadatnan. Sa kabilang banda naman matapos hindi pagbuksan ang kanyang kaibigan sa Pasay City, itinangay naman ni Narding ang taxi at nagmaneho papuntang Santa Cruz, Laguna. Pero dahil nga kalat na sa mga radyo ang kanyang krimen ginawa, ikalaunay sumuko din siya sa mga kapulisan. Pagdating ng June 29, 1948, doyo mas tanga itong si Narding na parang may sakit sa pag-iisip at sinabing kaya niya napatay si Lilian dahil mayroon daw kumukontrol sa kanyang katawan. Wala di umano siyang galit sa mga klimako at hindi niya alam ang kanyang mga ginagawa noong gabing iyon. Gayon pa man hindi tinanggap ng korte ang kanyang paliwanag at pinatawan siya ng double life imprisonment. Pagdating ng July 19, 1949, pinagbayad din siya ng tigil 5,000 sa pamilya ng kanyang mga nabiktima. During the trial, maraming tumistigo laban dito kay Narding. 1, 2, 3, 4, 5. At ano ay 5 years old na anak ni Lily? No, Na siya what is saksi sa this? lahat ng mga pangyayari. 6, 7. Si Narding ay kinulong sa Muntinlupa na sinasabing nakaranas ng pananakit at pagpapahirap mula sa mga kapwa bilanggo. Habang nasa kulungan, ipansin di umano ng mga pulis ang kakaibang mga kilos ni Narding. Hindi ito mapakali tuwing gabi na para bang minumulto siya ni Lilian. Kalaunay bumagsak ng husto ang kanyang pangangatawan at nagkaroon ng walang tigil na pag-ubo. Infected na pala siya sa sakit na tuberculosis. At dahil nga sa labis na pangihina, sinumayag pa na kanyang lumalang mental condition. Tuluyan siyang pinalaya ng noy presidenteng si Elpidio Quirino by late 1949. Pero ilang araw lang matapos makalaya, namatay din itong si Narding. 21 anyos lamang siya ng mga panahon na iyon. Matapos ang nakakatromang pangyayari, tuluyan ang inabandona ng pamilya Climaco ang kanilang bahay sa Pulog. Pero ayon pa sa mga kapitbahay, gabi-gabi pa rin nilang naririnig ang kumakantang boses ni Lilian sa naturang bahay. Kalaunay dinimolish din ito at isang ngayong Buddhist temple. Makalipas na kamigit sa 4 na dekada, tuluyan na isinapelikula ang kwento ni Lilian. Ito ay inere noong 1995 na ginagampanan ni Sharon Cuneta at Cesar Montano. Mismong si Vivian Climaco ang nag-provide ng mga detalye na noong nasa 51 years old na. Nilalarawan sa movie na Obsession o matinding pagkahumaling at selos ang dahilan ng pagpaslang ni Narding kay Lilian. Pero in reality, wala talaga itong pruweba sapagkat never naman itong binanggit ni Narding. At ayon pa sa ilang mga kakilala, nasa diyang kakaiba lang daw talaga itong si Narding kung magalit. More on anger issue at uncontrollable violent behavior. Ang trahedya sa buhay ni Lilian Velez at Narding Ansuras ay isang pambihirang kaganapan na never mo may imagine. Patunay na ang krimen ay walang pinipili.
pa man nga tapos yung 2026 to 2082 na. Im- Imagine kung nakatira ka sa isang bansa kung saan walang masyadong pakikibaka, walang masyadong sakit, walang issue, walang trauma, at parang imposible, diba? Ang video na ito ay magpapaunawa sa iyo. Alam ko yan sa Indian yan. Sa iyong buhay. India. Kaya manatili ka habang dinadala kita sa isa sa mga pinakanatatanging lugar sa mundo. Isang bansa na magtuturo sa atin ng tungkol sa trauma. Kakaiba ang bansang ito na hindi kailanman na-colonize ng ibang bansa at nahiwalay ito sa ibang bahagi ng mundo sa loob ng higit 100 taon. Ito ay isang maliit na bansa na ang pangalan ay nangangahulugang Land of the Wool o lupain ng lana. Ang birthplace na nagtatag ng isa sa pinakalumang relihiyon sa mundo. Ito ang tahanan ng 8 sa 10 pinakamataas na bundok sa mundo. Kabilang ang tinatawag na forehead of the sky, ang Mount Everest. Ito ang pinakamatandang bansa sa Timog Asya at ang tanging bansa kung saan sinasamba ng mga tao ang mga buhay ng mga batang dinidiyos. At hindi ito yung 2 pasa sa dibdib, ang bansang hindi kinupal ng mga dayuhan, ang Nepal. Marumi sa Nepal eh. Ang Nepal ay walang araw ng kalayaan dahil Ay, hindi naman yung nila punta dyan, kailangan. ang pangit Hindi dyan. sila kailanman nakolonisado. Sa katunayan, ito isang mahusay at petmalu na bansa. Mayroon silang mga Mapangit militar na dedikado at biyasa. Sila ay madalas Diba, na-recruit ng British Army mula pa marumi noong dyan. 1800s. Bilang isang Marumi maliit dyan! na Yan yung pinakamaruming bansa tsaka pinakamaruming mukha. peacekeeping contributor sa United Nations. Ipinapakita talaga nito kung paano pinahalagaan ng Nepal ang kapayapaan. Dahil sa kabila ng pagkakaroon ng maraming grupong etniko at relihiyon, nanatili ang pagkakasundo at paggalang sa kapayapaan sa mga lokalis. At wala ni isang patak ng dugo ang dumanak sa bansa dahil lamang sa mga pagkakaiba at paniniwalang ito. Ngayon, narito ang ilang mga pangbihirang katotohanan tungkol sa kanila. So, yun ang nabili ko. Pinakamaikling tao sa mundo na si Chandra Bahadur